Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is kung sino man magligtas ng buhay nito ay isa rin mawawalan nito. Ganito po yan halimbawa yung isang tao, mas importante pa sa kanya yung buhay niya kaysa dun sa kapwa-tao niya, ay ma ay hindi ka po maliligtas pag ganyan. Kailangan po, kaya po tayo nandito sa ibabaw ng mundo para po magtulungan sa isa't isa. Hindi sa giging makasarili mo. Kumbaga ganito yan sa isang sitwasyon, may tao na tatlo kayo dun sa isang nasusunog na bahay. Halimbawa lang, no? Example nga tatlo kayo doon, no? Siyempre, iligtas mo lahat, hindi lang ikaw ililigtas mo yung sarili mo. May buhay na nangangailangan iligtas na masusunog o mamamatay. Kailangan iligtas mo rin yun. Mas maganda yung magligtas tayo ng buhay kaysa iligtas mo yung buhay mo. Mahirap po yun kasi makukonsensya ka, makakarma ka nun. Kung kapag may nanghihingi sa'yo ng tulong na ganun, na punta ka sa sitwasyon na ganun, kailangan po natin gampanan yung dapat natin gampanan. Kung malayo pa naman yung apoy, tapos may nanghihingi sa'yo ng tulong, tulungan natin. Huwag po tayo magdalawang isip. Kung mayroon naman malalaglag na tao o madidisgrasya para sa buhay ng ibang tao, tulungan po natin. Huwag po tayong magdalawang isip na tumulong sa kapwa-tao natin. Huwag po natin iligtas yung buhay natin para sa sarili natin. Iligtas po natin buhay natin sa ibang tao. Magligtas po tayo ng buhay ng ibang tao. Kasi mas kalugod-lugod yun sa mata ng Diyos Ama natin. Mas nagliligtas tayo ng iba kaysa sa sarili nating buhay. Mas kalugod-lugod yun sa mata niya ng ating Diyos Ama. Siyempre, bilang isang mabuting tao, maging mabuti tayo parati sa ating kapwa-tao natin. Patatagin, palawakin ang pangunawa at kababaang loob at ating pananalig sa ating nag-iisang Diyos Amang buhay na nasa langit. Siya lang po ang ating tagapagligtas, provider, healer, lalong-lalo ng kanyang anak na si Jesus Christ na nagligtas sa atin dito sa ibabaw ng lupa para maputol yung mga kasalanan natin. Manalig manampalataya lang po tayo sa nag-iisa nating Diyos anak na si Jesus Christ. Lahat ng hilingin natin idalangin natin sa pangalan niya. Kung mayroon kang malubhang sakit, maranas ka ng anxiety, depression, ibigay na lang natin sa kanya. Tutulungan tayo na ating Diyos anak na si Jesus Christ. Lahat yan ay mawawala. Kaya ikaw, habang maaga pa, magligtas ka ng buhay ng iba kaysa iligtas mo ang buhay mo. Ganun pa ang gusto na ating Diyos Ama. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.